Kiko Loco, yes, mabuhay ang channel na to. Maraming salamat, Kiko Loco. Hank Eros Rayon, I support BBM for now. He's doing okay, but not for his effing wrong extending his term. That's effing lunacy. Yan. So mga kaibigan, no, tuloy tayo. Yan. So iparinig ulit natin itong ating para sa mga ngayon lang napunta. So sir, kayo talagang, kasi ang hinihintay ng taong bayan na galit, may mangyayari, may magandang ibubunga itong mga investigasyon na ginagawa ninyo? Yes. Gagawa namin ng paraan na may magandang maibunga to. Alam mo, Sally, idagdag ko yung nakakita ko ng dokumento kung magkano yung insertion. At least, initially nakita ko sa Senate, pagka lalaki, yung sa NEPMA nito o hanggang sa BICAM. Talaga 2025 budget, sir. 2025 budget. Sa 2025, okay. Yes. Yung iba naman doon, naka-FLR. Mabuti na lamang at hindi nirelease na Malacanang. Pero, daang bilyon Pero may ilan po na na-release na rin doon? Yun ang hindi ko alam. Pinag-aaralan ko yung hindi pa, Senate President. Hindi pa siya na-release ng Malacanang, no? Sinabi din niya ni Amena Pangandaman, no? Kaya nga si Amy ay galit na galit kay PBBM kasi nga hindi daw ni-release ang budget, no? So, hindi na po yan marirelease dahil alam na po ng Pangulo yung ginagawang pagnanakaw. Kaya hindi na po yan i-release. At itong 2026 budget, no, itong bagong budget natin sa 2026 ay tinanggal po lahat ng flood control. Wala na pong flood control project, no? Dahil ang gusto po ng Pangulo natin, yung mga flood control na hindi nagawa ng mga kontraktor, ay aayusin po yan, pero yung pera na gagamitin ay kukunin doon sa mga asset ng mga kontraktor, doon sa mga ninakaw nila. No? Ganyan po ang gagawin ng ating gobyerno, no? Na wala nang gagastusin ang gobyerno doon sa mga flood control na yan, kukuha sa mga asset ng mga kontraktor na mababawi. Doon po. Yun po ang gagastusin para sa mga flood control projects. O, diba? Maganda. Kasi nawala na nga tayo ng pera tapos gagastusan na naman. Ano yun? Lugi ang gobyerno. So ang gagawin po ng ating gobyerno, ng Pangulo, yung mga pera nila na mababawi natin, yan ang igagastos para sa pag-aayos ng mga flood control na yan. Kaya nga po, ini-insist ni SOJ Boying Rimulya na kailangan magbalik sila ng pera. Gusto nilang mapasama sa witness, state witness, gusto nilang maging state witness, ibalik nila ang pera. Agad-agad, no? Ibalik nila. Para magamit yan. Yan po ang dahilan kung bakit gusto na ibalik ang pera. Para magamit yan agad-agad para sa paggawa ng mga flood control project. Pero anong sabi ni Marcoleta? Hindi na daw kailangang ibalik. Saka na daw ibalik kapag napatunayan na daw, saka na daw. My God, Marcoleta! Akala ko ba galit ka sa korupsyon? Ganyan ba talaga kayo mga DDS? Na yung mga kurakot kakampi ninyo? Yung mga kurap pinagtatanggol nyo? My God, Marcoleta! Kaya naman pala maka Duterte ka. Kaya naman pala pinigilan mo ang trial ni Duterte. Dahil talagang gusto mo talaga yung mga magnanakaw. Magnanakaw talaga ang mga gusto mo. Kasi magkasagutan pa nga si Marcoleta at saka si Ping Lacson Kasi at saka si SOJ Remulla. Kasi nga ang gusto ni SOJ ay ibalik nila ang pera. 'Di ba? Gusto mong maging state witness tapos hindi ka magbabalik ng pera. Ano kahilo? 'Di ba? Kailangan ibalik ang pera. Dahil dapat na ibalik talaga ang pera dahil para maggamit sa mga proyekto, no? Ay, parang hindi totoo yung sinasabi ni
Ako si Dud. Sabi niya, Pinoy approved Diskaya. Digong ban Diskaya. PBBM endorsed Diskaya. Parang hindi totoo yan. Bakit? Nakita na sa isang taon pa lang, no, for 1 year pa lang ni Digong, 2017, ay nakakuha na ang mga Diskaya ng bilyong-bilyon na proyekto. Yung sinasabi mo, wala kang resibo. Yung sinasabi ko, may resibo ako. Dali, tingnan ko kung makikita ko dito. Alam nyo kayo mga DDS, ang hirap kasi sa inyo. Nagpapaniwala kayo eh. Pag may narinig kayo, ay hindi, nakaban na yan sa kay Duterte. Ay si PBBM ang nagano'n yan. Naniniwala agad kayo, pero hindi kayo naghahanap ng resibo. Dapat maghanap kayo ng resibo, di ba? Dali hanapin natin. Hanapin natin Hi guys! Hanapin natin Sa panahon sa panahon ni Duterte isang taon lang nakakuha na kaagad si Diskaya ng bilyones. At saka tingnan mo hindi ko alam kung nasa ng utak niyo, no? Si Diskaya mismo, biruin mo, si Diskaya mismo ang umamin. Di ba? Nagtanong si Bato. Anong year kayo nag-start sa DPWH? Ang sabi ni Diskaya, 2016 onwards. Si Pinoy ba yun? Si Pinoy ba yun, 2016? Di ba si Duterte yun? Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga DDS. Gamitin ang utak. Binigyan kayo ng Diyos ng utak. Hindi para itambay sa ulo nyo. Binigyan kayo ng Diyos ng utak, hindi para itambay sa ulo nyo at hindi nyo gamitin. Gamit ng utak paminsan-minsan, mga DDS. Kaya kayo nabubudol. Niluloko lang kayo kasi hindi kayo gumagamit ng common sense. Si Diskaya na nga mismo ang nagsabi. Tinanong siya ni Bato de la Rosa. Pina-confirm pa ni Bato. Sabi ni Bato, hindi pwedeng kailangan yung sure ka talaga. Ano sabi ni Diskaya? Yes po, sure, 2016 onwards. Diba? Kaya nga, biruin mo doon mo palang makikita sa evolution ng bahay ni Diskaya 2014, take note evolution ng bahay ni Diskaya. 2014, bongalo. Bongalo 2014. Pagdating ng 2017, gano'n na kaagad. 2017, malaki na. 2018, natapos na yung construction ng malaking bahay. 2018, may nadagdag pa. 2019, merong yung kabilang building. 2020, malapit na matapos yung building. 2021 to 2022, ang ganda na ng building. Sobrang lawak na. Kaninong administrasyon lahat yun? Duterte. Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Gamit kayo ng utak. Nakasan ang utak nyo? Utak. Gamitin. Sayang ang inyong pagiging tao. Diba ang tao, dapat mas matalino kaysa sa animal. Ang nangyayari ngayon, mas matalino pa yata yung aso kaysa sa inyo, mga DDS. My God, gumamit kayo ng utak. Kaya naman pala naniniwala kayo sa mga fake news. Kasi wala kayong utak. Mga bugok. Ito pa pala Ito talaga paniwalang-paniwala yung mga DDS Naniwala talaga kayo, itong mga DDS na to, doon sa reverse video na nag-viral dahil doon sa taga-Japan na babae na pustiso, yung taga-Japan na influencer ng mga DDS, na ni-reverse at nagnanarrate pa siya
na binigyan daw ni SOJ Boying Rimulya ng papel si Alcantara para daw basahin. Kasi dinidiktahan daw, no, yung mga nakasulat daw doon sa papel ay yun daw yung pinapasabi ni SOJ Rimulya. Pero hindi daw yun talaga, hindi daw yun ang testimony, no, ang affidavit ni Alcantara. Ayaw daw sanang sabihin ni Alcantara. Makikita daw sa facial expression, ganito, na ayaw sabihin ni Alcantara. Napipilitan lang daw dahil gusto daw ni SOJ, yun ang sabihin. Ay, ang fake news ng mga bugok. At naniwala naman ng mga DDS. Hindi niyo ba alam na yun ay reverse video? At pinakita na, dinibank na yun, pinakita na yung original video. Yung original video at yung video na ni-reverse ng mga DDS. Ang mga DDS talaga, utak demonyo. Lahat talaga gagawin nila para masira talaga ang administrasyong Marcos. Utak demonyo talaga ang mga DDS. Diba? Kasi kung hindi ba naman kayo utak demonyo, i-reverse niyo ba yung video pagkatapos mag-narrate pa kayo na ito, si Boying, gumawa ng papel pagkatapos ibinigay kay Alcantara para itong sabihin. Sinisiraan nyo yung tao para masira ang Marcos administration. Hindi ba yan gawain ng demonyo? My God! Hindi lang yung mga DDS ang niloloko nyo, pati sarili nyo, niloloko nyo yung sarili nyo, pinapaniwala nyo na totoo yun kahit alam nyo na hindi totoo. Mga bugok kayo ng mga DDS. Matuto kayo mag-bet, matuto kayo mag-verify. Yung video na yon, video ng Rappler, nakalagay pa Rappler. Madali lang siya i-verify. Hanapin nyo mismo ang video ng Rappler pagkatapos ikumpara nyo doon sa viral video na yan na katabi ni Boying Rimulya si Alcantara at binibigyan daw ng papel, dinidiktahan na yan ang basahin mo. Hanapin nyo ngayon yung original video ng Rappler para makita nyo ang katotohanan. Na mali yung sinasabi na fake video na ginawa ng DDS. Yun ay totally para sirain si SOJ Rimulya at ang gobyerno. Alam mo mga kaibigan, mahirap lumaban, no? Mahirap lumaban sa mga taong nagkakalat ng fake news na talagang gumagawa ng lahat ng paraan para siraan ng gobyerno. Lahat ng karumihan ginagawa nila para siraan ang gobyerno. Mahirap lumaban, mga kaibigan, pero kailangan nating gawin dahil para tayo sa katotohanan. 'Di ba? Yung tagline natin dito, fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Kaya patuloy tayo na nag-expose ng mga katotohanan, mga kaibigan, para malaman ng mga kababayan natin na vulnerable sa mga fake news. May mga kababayan tayo na kapag nakapanood sila ng video, no, mga paninira, no, paninira sa Pangulo, paninira sa mga cabinet members ng Pangulo, basta tungkol sa paninira sa administrasyon, may mga kababayan tayo na kapag napanood nila yan, naniniwala agad sila. Vulnerable sila sa mga fake news. Pero may mga kababayan din tayo na kahit nakapanood sila niyan, hindi agad nila pinapaniwalaan. Sila ay nagbe-verify, nagre-research. Ibig sabihin, mapanuri, matalino, mapanuri. Nagbe-verify, hindi agad naniniwala sa fake news. So kayo, mga kababayan na nanonood sa akin ngayon, I encourage you, maging mapanuri kayo, maging matalino, huwag agad maniniwala, lalong-lalo na kung yung mga kasiraan na yan ang nag-post ay mga Duterte, mga DDS. Dahil tiyak yan, kung hindi binaliktad ang video, AI yan or inedit at tinanggal-tanggal, no, kinat-cut para siraan ang administrasyon, si PBBM, or any cabinet members. Dahil mga kaibigan, ito sasabihin ko sa iyo,
wala na po tayong aasahang maganda sa mga DDS. Lahat po ng gagawin ng mga DDS ngayon ay puro lang paninira sa ating gobyerno. Yan po ang katotohanan, mga kaibigan. Wala silang gagawin ngayon kundi puro paninira sa ating gobyerno. Dahil iisa lang ang gusto nilang mangyari, ang matanggal ang ating Pangulong, Bongbong Marcos Jr. Kaya mga kaibigan, huwag po kayong maniniwala kapag may nakita kayo ng mga kasiraan patungkol sa ating gobyerno, patungkol sa mga cabinet members. Mag-verify muna kayo. Mag-verify. Meron na po tayong internet. Pumunta po kayo sa mga website ng gobyerno. Pumunta kayo sa mga government pages or manood kayo sa mga vloggers na mga pro-admin na katulad ko. Dahil kami po dito ay nagtatama po kami ng mga fake news ng mga DDS. Dahil wala namang ibang source ng fake news kundi DDS. Diba? Ang tawag nga ni Lucas Bersamin kay Rodrigo Duterte, one-man fake news factory si Rodrigo Duterte. One-man fake news factory. Si Sara Duterte din, fake news peddler. Naturingang Vice Presidente, fake news peddler. Saan ka nakakita ng ganun? Vice Presidente, fake news peddler. Only in the Philippines, di ba? Only in the Philippines po yan. At only Sara Duterte. Fake news peddler ang bugok na Vice Presidente. Diba? Kasi wala po siyang ibang gustong gawin. Ang aim po niya ay pabagsakin si Bongbong. Yun lang. Si Bongbong, papagsakin si Bongbong, papagsakin si Marcos. Yan lang po ang aim niya. Wala po siyang ibang gustong gawin kundi pabagsakin ang ating mahal na Pangulo. Biruin mo mga kaibigan yung Pangulo na nagtatrabaho ng tama, na halos nagkakandakuba sa pagbibigay ng serbisyo sa mamamayang Pilipino, pumupunta sa kung saasang lupalop ng Pilipinas sa isang araw. My God, hindi napapagod ang Pangulo natin. And one day, 3, 4 na functions na event ang pinupuntahan. May mga private meeting, may mga meeting sa kung saan-saan. Mga kaibigan, ginagawa lahat ng Pangulo natin yan para sa bayan. Pagkatapos may Vice Presidente tayo, doon nag-world tour. Pumupunta sa iba-ibang bansa, nangangampanya para sa kanyang candidacy sa 2028. Nangangampanya siya, mga kaibigan, ngayon pa lang nangangampanya na siya. Conflict of interest, di ba? Napapabayaan na po niya ang pagiging Vice Presidente. Hindi na po siya nakakapag-function as Vice President of the Philippines dahil siya na po ngayon ay isang kandidato. As early as 2025, kandidato na po siya ngayon at nangangampanya na siya. At mga kaibigan, sabay sa kanyang pangangampanya, ang paninirang puri niya sa Pilipinas, sa ating turismo, sa ating Pangulo, at paninirang puri niya, mga kaibigan, sa Pilipinas mismo. At mind you, habang sinisiraan niya ang ating bansa, ang ating Pangulo at ang ating turismo, habang sinisiraan niya, tayo naman ang nagbabayad sa kanyang security details. Iginisa tayo sa sarili nating mantika na tayo ang nagbabayad sa kanyang mga security at sa kanyang entourage. Biruin mo mga kaibigan, gaano kasama ang babaeng yan. Tayo ang nagbabayad, taxpayers' money, habang marami sa ating mga kababayan ay yung iba nga, hindi kumakain ng 3 beses. Yung iba, 2 beses lang kumain. Pero siya andun, nagpapasarap. Walang trabaho. Kumukubra ng pera. Tingnan mo itsura niya ngayon. Ang taba-taba ng mukha, ang kapal ng mukha dahil kain ng kain doon sa pera na pinapasweldo natin sa kanya kahit hindi siya nagtatrabaho. Kain ng kain, nananaba ang katawan, kumakapal ang katawan, ang taba ng mukha. Kitang-kita mo talaga mga kaibigan, nakurakot. Diba? Yan po ang nangyari ngayon. Tapos gusto niya palitan ng ating Pangulo. Yung Pangulo natin na subsub sa trabaho, gusto niyang palitan. Ipalit ang kanyang sarili na hindi nagtatrabaho, napakatamad, bugok, at talaga namang walang kaalam-alam. Ang kapal ng mukha, mga kaibigan, para palitan ng ating Pangulo na wala naman siyang trabaho. Diba? Make sense mga kababayan? Totoo lang ang sinasabi ko dito. Totoo lang ang sinasabi ko dito, mga kababayan, That's the truth and nothing but the truth. Sige, tanungin ko kayo, mga DDS na umiiyak ngayon. Anong tawag mo sa isang Vice Presidente na hindi nagtatrabaho, na walang ginawa kundi mag-abroad, manirang puri sa gobyerno, sa Pangulo, sa turismo, manirang puri sa Pilipinas? Anong tawag mo doon?
Hmm. Mabuting BP ba yun? Sige nga, anong tawag nyo doon? O, ngayon, hindi kayo makasagot. O, hindi kayo makasagot ngayon. Kasi, kahit sinong Pilipino, hindi nila magugustuhan na magkaroon ng vice-presidente na walang ginawa, kundi mag-travel. Mag-travel ng pag-travel pagkatapos gumagastos ng gumagastos, tayo ang nagbabayad sa kanyang security details. Taxes natin yun. Nagsasama pa siya ng entourage, tayo din ang nagbabayad ng kanyang entourage. Oh. Kaya hanggang ganyan na lang kayo. Iyak. Iyak. Mga iyakin. Hanggang ganyan na lang kayo. Iyak. Iyakin. Mga iyakin kayo. O, di ba? Hanggang iyak na lang kayo. No? Admin Rich, paki-silent na muna itong si GN at minomonopoly na niyang screen. Please, thanks. GN? Si GN? Hindi ko siya napapansin eh. Basta focus lang ako sa aking pagsasalita. Si GN daw, sandali, tingnan natin si GN. Silent daw, i-silent daw natin. Okay. Yan. Okay, sige, i-silent ko daw si GN, sabi niya. Yan. Okay, i-silent ko daw si GN. Sandali isa-silent natin si GN. Yan. Okay, so sinilent ko na si GN, no? GN. Okay. Yan, okay. So yan na, GN, pasensya ka na kasi nakita ka ng aking mga subscribers, na mga pro admin, yan. So silent. Silent ka. Di ba? I-silent daw kita. Kasi kung ako hindi na kita isa-silent kasi baliwala ka naman sa akin eh. Hindi nga, you're nothing. Kumbaga, you're nothing. Para second rate. Copycat. Trying hard. Ay, mali. Nagkabaliktad pala. Baliktad pala. Okay. 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 Yan. Okay. Yan. Sandali, lumilitaw daw. Sandali, dito ko nga siya isa-silent sa dito ko siya isa-silent sa laptop. Yan. Okay, sa laptop ko siya isa-silent. Si GN.